Walong sunod na double-digit performance ang itinala ni Kai Sotto sa Japan B-League. Dahilan para ikatuwa ni Coach Tim Cone para sa Gilas, Pilipinas. Tila nagbanta rin si Coach Tim sa mga European team sa Olympic Qualifying Tournament na may kalalagyan sila sakaling hindi nila seryosohin ang ipinapakita ngayon ni Kai Sotto. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Mula February 10 hanggang March 24, walong sunod na nagtala si Kai Sotto ng double-digit performance sa kanyang kupunang Yokohama ng Japan B-League. Sa walong laban ay nagtala naman ang kupunan ng 5 panalo at 3 talo. Sa pananaw ni Coach Tim, ano ang susi sa magandang performance ng kanyang sentro sa Gilas, Pilipinas? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Katrina Alba ng One Sports. Sa palagay ko, ang susi sa magandang laro ni Kai is dahil malusog na siya ngayon. Nagkaroon siya ng back issues nung FIBA World Cup, di ba? Naglimita sa kanya yon. Nalimitahan siya doon. Sa tingin ko, malusog na siya. Kumpiyansa na siya ngayon. At sa tingin ko, yung laro din namin sa Gilas, medyo nabigyan din ito yung laro niya. Okay, balikan natin saglit yung World Cup ha. Hindi talaga siya healthy doon. Ang daming issue nung time na yun, pero kalaunan nakapaglaro din po siya doon, di ba? Pinayagan din siya matapos plantsahin ng MRI issue mula umano sa mga doktor na tumingin sa kanya. Moving forward, dumating yung unang window ng qualifiers. Nanalasa siya doon sa Hong Kong. Meron siyang 13 points at 15 rebounds. Kasama na po dyan yung isang assist, isang steal at isang block. Laking bagay, di ba? Ang taas ng production. Doon sa Chinese Taipei, meron naman siyang 18 points at 10 rebounds. Kasama po dyan yung 5 assists at 3 blocks. So ang sinasabi ngayon dito is nagkaroon siya ng magandang performance sa qualifiers na parang nadala niya sa mga laro ng Yokohama dito sa B-League. Para sa akin, totoo yun. Nabuo yung kumpiyansa po ni Kai Sotto mula nung magtala siya ng magandang stats sa qualifiers. And the rest is history na, di ba? Nananalasa na po siya dito sa B-League. 8 sunod na double digit. Hindi nangyayari to dati sa Hiroshima. And of course, dun sa NBL, sa Adelaide ni Coach CJ Bruton. So, anong susi talaga dun? Sa tingin ko, bukod sa healthy po siya, may tiwala sa kanya yung mga kasama niya. Lalo na yung point guard nila ngayon, di ba? Bukod sa mga tinura ni Coach Tim Cone na posibleng naging dahilan ng pagkakaroon ni Kai Sotto ng magandang performance sa Japan B-League, hindi rin ikinaila ng butihing coach ng Gilas, Pilipinas ang isa sa mga pinakamatinding rason kung bakit ganito ngayon ang pinapakita ni Kai Sotto sa Japan. Ano nga ba ang isa sa mga rason base kay Coach Tim Cone? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Katrina Alba ng One Sports. May mahusay na point guard si Kai, national team point guard na nagsiset up sa kanya. At yung mga players din natin, sa tingin ko, maganda rin yung ginawa nilang pagsiset sa kanya. Sa totoo lang talaga, si Yuki Kawamura yung pinakamagandang bagay na nangyayari ngayon kay Kai Sotto dito sa Japan. I mean, doon sa career po niya sa Japan. Sa performance niya every game. Patunay dyan ang isang clip na ipapakita natin sa naging bakbakan ng Yokohama at Nagasaki kung saan nanalo po sila Kai Sotto. So eto na yon. Sa video makikitang nasa gitna pa lang si Yuki habang nakataligod si Kai Sotto sa bandang 3-point area. Gagawin ni Yuki, iikutan niya dito si Kai Sotto. So naiwan si Kai habang diretso sa loob si Yuki. Siyempre humabol si Kai Sotto kung saan medyo maluwag na siya ngayon kumpara nung nag-screen siya dito kay Yuki. Si Yuki bantay sarado ng number 40 at number 11 sa ilalim. While si number 23 na kasama nila, nandoon siya sa 3-point area. Kung tutuusin, pwede nang ilaglag ni Yuki kay number 23 sa 3-point area. Pero hindi niya ginawa yan. Dumiretso po siya sa ilalim ng basket. Tapos nilingon niya si Kai Sotto na paparating mula sa gitna, sabay hagis ng bola. Of course, kinontes si Kai Sotto ni number 40 at number 1. Pero huli na ang lahat kasi bukod sa mataas ang pasa ni Yuki, nasa kamay na ni Kai Sotto yung bola. At mula sa taas, nilaglag na ni Kai sa basket sa pamamagitan ng kontroladong hagis ng bola. Resulta, isang end one. So ito yung bala niya sa ngayon, si Yuki Kawamura. Hinahanap niya talaga si Kai Sotto. Pinupuntahan niya talaga ang mas mataas na porsyento para makascore ang kupunan. At sa pamamagitan po yan ni Kai Sotto, kasi andun po siya sa gitna ilalaglag na lang po sa kanya yung bola. At bunga ng ipinapakita ngayon ni Kai Sotto sa Japan B-League kung saan siya nagtatala ng double digit kada laro. Naniniwala si Coach Tim na magandang sandata or magiging sandata ito ng Gilas, Pilipinas. Nag-iwan din ng banta si Coach Tim sa mga European team na sasagupain nila sa Olympic Qualifying Tournament
sakaling hindi nila seryosohin si Kai Sotto, ano nga ba ang mga sinabi ni Coach Tim tungkol dito? Tutukan po natin si Coach sa report ni Katrina Alba sa One Sports. Ngayon, natikman niya na yung ganyang sitwasyon. Sa tingin ko, mag-e-excel pa siya, mas lalago pa siya, mas gagaling pa siya. At habang lumalago siya, mas magiging malaking sandata siya para sa atin. Hindi ko alam kung seseryosohin siya ng mga European team. At kung hindi, tingnan na lang natin. Matindi yan ha. Kung hindi nila seseryosohin si Kai Sotto, edi tingnan na lang natin. Ibig sabihin, maganda yung plano niya sa paparating na Olympic qualifying tournament para kay Kai Sotto. Halata naman kasi since nakikita niya na yung magandang performance ni Kai dito sa Japan, sa tingin ko bukod sa natutuwa siya doon kasi magbe-benefit talaga ang Gilas sa OQT, tingin ko talaga may inihahanda magandang play si Coach Tim para sa kanya. Parang nahuli niya yung kalakasan ni Kai sa pamamagitan na ipinapakita ni Yuki Kawamura ng Japan eh. So kung hindi talaga siya seseryosohin ng European team sa Olympic qualifying tournament, baka pagsisihan nila yon, di ba? Parang ganun lang eh. Yun siguro yung mensaheng gustong parating ni Coach Tim Cone sa kanila kapag dumating na ang bakbakan. So guys, maraming salamat.